May mga disadvantage akong na-experience sa aking minivan. Tara, pag-usapan natin. Una po dyan, yung mainit na makina. Kasi yung makina po ng minivan nandito sa ilalim ng upuan ng driver. Sa mga hindi pa po nakakita kung nasaan yung makina, dito natin siya matatagpuan. Yan. So, meron yung dalawang lock dito. Yan, alisin nyo lang itong dalawang lock. Pag naalis nyo na, may angat nyo yung upuan. So, ito po yung makina ng minivan. Kapag malayo yung biyahe, tapos tuloy-tuloy, dun nyo po mararamdaman na medyo mainit sa paa. No? So, ang ginagawa po ng iba, naglalagay sila ng insulator dito, tsaka sa ilalim ng upuan, para hindi maramdaman ng driver. Yan. Yan lang naman yung isang napansin ko dyan sa makina. Yung isa pang disadvantage na nakita ko dito sa minivan, kung ipapakustomize nyo po yung inyong sasakyan, lalo na po sa loob, at naglagay kayo ng flooring na kahoy o plywood, yan, matatakpan yung battery, kasi yung battery po dito matatagpuan. Pero may mga solusyon po dyan yung mga nagpapakostom. Pinuputol po nila yung sahig ng pa-square para kung kakailanganin palitan or ayusin yung battery, madali siyang buksan. So yun lang naman. Kasi yung nasanay lang tayo sa mga ibang sasakyan na nasa hood yung battery, kaya madali siyang ayusin, hindi kagaya dito sa minivan na nasa loob. Yung isa pa na nakita ko na disadvantage ng minivan, dahil po ito ay surplus galing sa Japan, tapos kinalas-kalas bago makarating sa Pilipinas, tapos nilipat pa yung manobela galing dito sa kanan papunta sa kaliwa. Ang nangyari po dyan, yung mga plastics, yung original na itsura, minsan hindi na po na ibabalik na maayos. Tapos meron siyang siwang dito sa ilalim. Ayun, oh. Halos hindi mag-flat yung kanyang cover. Yan. Ang nangyari po kasi dito, pwede siyang pasukin ng daga. Itong sasakyan ko, pinasok po ng daga nakaraan. Kasi nakaiwan po ako dyan ng noodles. Pagtingin ko dun sa noodles, nakabukas na. So doon ko nalaman na may pumapasok na daga. Tapos, pagbukas ko dito, nandyan siya tumira. Yung mga papel na nakalagay dito, durug-durug. Buti na lang, wala dyan yung papel ng sasakyan. Kung hindi, nasira na talaga siya. Kaya yung papel ng sasakyan ko nakalagay dito sa bag. Yan, dyan siya nakalagay. Tapos naka-plastic pa. Yun lang yung isang problema. Nakakapasok yung daga dito sa ilalim. Yan. Hindi ko alam kung itong unit ko lang yung may butas. Or pati yung iba meron din. Tapos pag umuulan, pumapasok po yung tubig doon sa kabilang pintuan. Nung chine-check ko, basa yung dito sa may sahig niya. Dito siya pumapasok. Dito, tumatakbo yung tubig dito. Tapos pumapasok doon. So it's either yung goma lang yung problema, kaya nakakarating po doon sa sahig. Ang nababasa lang naman ito, yung plastic. So hindi naman nababasa yung upuan. Pero nagkakatubig. Kaya minsan, medyo may amoy kulob doon sa loob ng sasakyan. So ginawa ko na lang para maalis minsan yung mabahong amoy. Naglagay ako ng ganito. Gumawa ako ng bao na may mga butas. Tapos nilagyan ko ng uling tsaka net. Para kung magtaob man yung bao, hindi magkalat doon yung uling. So itong uling kasi, nag-absorb siya ng mabahong amoy para hindi mangamoy dun sa loob. Tapos kung meron din mga carbon monoxide na which is lason, ma-absorb pa ng uling. Yung ibang nakita ko na minivan, yung nagka-camper natutulog sa loob ng sasakyan, meron silang meter na ginagamit para i-monitor kung merong carbon monoxide sa loob ng sasakyan, kasi yun po ay napakadelikado. Ang mangyayari po dyan, para ka lang patutulugin tapos dire-diretso na. Yan. Nangyayari po yun pagka nakabukas yung aircon ng sasakyan at natulog kayo dun sa loob tapos hindi umaandar yung sasakyan. Ang nangyayari, pumapasok kasi yung usok sa loob. Yung carbon monoxide ay odorless pero napakadelikado. Kaya wag po kayo matutulog na nakabukas yung aircon ng sasakyan na hindi tumatakbo. Sabi nila yung aircon, problema rin daw, mahina yung aircon. Pero itong sasakyan ko, simula nung napaayos ko yung aircon, satisfied na po ako sa lamig niya. Number 2 lang yung ginagamit ko, pero malamig na po dito sa harap.
Kung gusto nyo umabot dito sa backseat, laksan nyo lang siguro yung aircon or magdagdag kayo ng mga blower. Ayan. Pati dito. Yung nakita ko sa iba, ginagawa nila, naglalagay sila ng fan dito para higupin yung hangin na malamig at itapon niya dito sa likod. Ayan. So far, okay naman yung aircon. Yung isa pa na na-experience ko na disadvantage pag nagda-drive. Yan. Yung gilid nito, masyadong makapal. Yan. Minsan po pag lumiliko ako, hindi ko nakikita yung mga sasakyan sa gilid kasi makapal, natatakpan. Pero pwede ko naman mag-adjust, umurong pa unahan para masilip mo yung mga sasakyan. Parang blind side siya. Pero hindi naman po ganun ka big deal kasi pwede mo pa rin naman silipin. Kaya ingat lang sa pagliko. Yung isa pang na-experience ko ay yung power window. Yan. Minsan po ayaw magbukas yung bintana. Ayaw umangat. Ito. Yan. Ito yung taas, ito yung baba. Dito walang problema. Pero dun sa kabilang pintuan, yan, minsan po ayaw niyang mag-angat. Lalo na po pagsabay sila. Yan. May time lang naman na nagluloko. Yan. So ayaw niya po pagka nakabukas itong isa, halimbawa niya nakakalate. Tapos ito, nakaangat ako pero bumababa siya. Isasara ko pero ayaw niya magbukas. So ang ginagawa ko, isasara ko muna itong isa. Tapos bago ko maisasara itong isa, bago siya magdire-diretso. So hindi ko alam kung normal yon or safety feature ba or may problema dun sa wirings ng power window niya. May isa pa pala ako na experience na talaga nagpakaba sa akin. Yung mga ilang linggo ko na siyang ginagamit. Tapos pag-park ko dun sa isang kalsada, paghinto ko, pinatay ko yung makina, tapos okay na siya. Nung pagbaba ko ng sasakyan, sabi igilid ko pa raw ng konti. Pag on ko ng sasakyan, ayaw na mag-ignite yung ignition niya. Ayaw na rin pong gumalaw nito, ayaw na rin bumaba. So ginawa ko lang, inuyog-uyog ko to. Tapos pag diin ko ng preno, saka siya gumana. So ngayon alam ko na, kailangan ko lang siyang i-shake. So baka may problema rin sa wirings. Kaya yung pinili ko po na minivan, yung konti lang yung mga electronics, hindi na ako bumili or naghanap pa ng mga power door, yung automatic na pintuan, yung pinipindot lang, nagbubukas. Kasi mas maraming electronics, mas maraming maintenance, mas delikado rin sa battery dahil baka malowbat, no? So mga ganong klase. So mas tipid para sa akin yung mga manual. So far, yun lang naman yung mga na-experience ko na disadvantage ng minivan. Pero lahat po yun, kayang gawa ng solusyon, kayang pagtiyagaan, kayang i-disregard. Kasi minimal lang naman siya. Hindi naman talaga siya big deal. So para sa akin, okay pa rin yung pagkakaroon ng minivan na satisfied ako sa service na binibigay niya sa akin. Tapos sobrang tipid, mapa-maintenance, mapagasolina, wala akong masabi. So nasubukan ko na po yung aking minivan sa long ride, sa mga extreme na daanan, mabato, maputik, mataas na akyatin, pababa, so pasigsag-sigsag. So marami na po siyang dinaanan and hindi naman po naging sagabal yung mga nabanggit ko na disadvantage. Actually, nagpiprepare po ako ngayon. Kinokondisyon ko yung aking van, tapos inaayos ko na rin yung rig na gagamitin ko kasi plano ko po magpalawan loop. Iikutin ko yung bawat munisipyo, yung mga bayan-bayan, tapos ipapakita ko po sa inyo yung ganda ng Palawan kasama yung aking minivan. So sana po suportahan nyo kami, sana samahan nyo kami sa pagtuklas pa sa ganda ng Palawan gamit ang minivan. Maraming salamat po. Bye-bye!